araw mga kaistorya! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang inyong matututuhan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang maikling kwento, mga elemento at ang halimbawa mula sa Timog Agusan. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nagiiwan ito ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ayon kay Edgar Allan Poe na ama ng maikling kwento sa Ingles, ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang upuan lamang, nakapupukaw ng damdamin at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. Narito naman ang mga elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ay tumutukoy sa kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na kanilang gagampanan. Ito ay maaring bida, kontrabida o suportang tauhan. Ikalawa ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang lugar o puok kung saan naganap ang mga pangyayari o insidente ng isang akda. Kasama rin dito ang panahon at oras kung kailan naganap ang kwento. Pangatlo ay ang suliranin. Ang suliranin ay ang problemang kakaharapin ng mga pangunahing tauhan. Pang-apat ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Panglima ay ang tunggalian. Ang tunggalian ay ang bahaging kababasahan ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Pang-anim ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ay ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian na kanyang pinaglalaban. Pangpito ay ang kakalasan. Ang kakalasan ay ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Panghuli ay ang katapusan. Ang katapusan ay ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ang mga sumusunod ay mga gabay na katanungan para sa inyong panunood. Narito naman ang mga salitang binigyang kahulugan na makikita ninyo sa inyong panunood. Una ay ang binansagan. Ito ang pagbibigay katawagan sa tao o bagay. Ikalawa ay palaboy-laboy. Walang permanenteng tirahan o bahay. Ikatlo ay saplot. Ibang katawagan sa damit. Ang maikling kwento na inyong mapapanood ay nagmula sa Barangay Kanayugan, Agusan del Sur. Ang tatlong magkakapatid sa pananaliksik ni Angel May T. Simbahon. Sa kalapit naming barangay, may isang pamilyang binansagang mga aswang. Nang namatay kasi ang kanilang mga magulang, ay 3 babae na anak na lamang ang natira. Kaya naman, tuwing sasapit ang gabi, ay kaagad na sila ang itinuturong dahilan ng mga pangyayaring kababalaghan o pang-aaswang sa kabilang barangay. Dumating ang pagkakataong pinatay ng mga tao ang panganay na anak sa magkakapatid dahil nahuli itong umaaligid at nangangaswang sa kanilang lugar. Ngunit nagtaka ang mga tao dahil nagpatuloy pa rin ang pang-aaswang. Kaya, naniniwala ang mga tao na ang kanyang kapatid na naman ang naiwanan sa bato na kanyang inunguya na lalabas lamang kapag sila ay namatay na at dapat itong maipasa sa iba. Kaya makalipas lang ang ilang taon, ang ikalawang kapatid na naman ang namatay. Umuwi raw itong may sugat sa likod na kagagawan ng tao gamit ang itak sapagkat nahuli rin itong nangangaswang. Ngunit ang kanilang bunso ay nabaliw dahil hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng kanyang mga kapatid. Ang ibang tao ay naniniwala na siya ay nabaliw dahil sa pagmamahal ng isang kapitbahay na lalaki. Ang lalaking ito ay hindi siya kayang mahalin sapagkat napag-alaman nito ang istorya ng kanyang pamilya. Nalaman na palaboy-laboy lamang siya sa kalapit na barangay na may dalang sako na naglalaman ng mga damit. Walang nag-aalaga sa kanya dahil gumagala na walang maayos na damit at minsan pa'y wala itong saplot. Ilang taon lang ang lumipas ay nawala na ito na parang bula. Ngunit ang kanilang bahay ay nanatiling nakakakilabot at kinatatakutan lalo na sa mga naglalakad at napapadaan kapag gabi. Laging napag-uusapan nila ang mga nangyayari sa 3 magkakapatid. Nagustuhan niyo ba ang kwentong inyong pinanood mga kaistorya?
Kung gayon, balikan natin ang mga gabay na katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan naman naganap ang kwento? Maaari mo bang ilahad ang banghay ng kwento? Gawing gabay ang nasa ibaba. Una ay ang panimula, ikalawa ay ang gitna, at ang panghuli ay ang wakas. Makatuwiran ba ang ginawang pambibintang ng mga tao na ang magkakapatid ay mga aswang? Naniniwala ka ba sa aswang, mga tikbalang, mga duwende o mga balbal? Bakit? Ano ang gintong aral na inyong napulot mula sa maikling kwentong inyong napanood? Hanggang sa muli mga kaistorya! Maraming salamat sa panunood! Paalam!